Am I audible? Ayan. So praise Jesus. Ano po at audible. Ayan, thank you sis Beb. Ano, hindi ko rin alam kung nanay na rin bang itatawag ko or sis Beb. Ano. Diba nanay na rin silang lahat. So nanayan na tayo dito. Hallelujah. Sabi ko nga, tinatawag kong nanay pero anak ko rin sa pananampalataya, di ba? Ang galing. Hallelujah. So ayan, praise Jesus. So ayan, sorry po, hindi ako nakagawa ng aking PT. Pero pwede ko naman pong isend sa inyo mamaya, po yung pinakang send ko na lang kay nanay na kay Sis Beb, tapos send ko na lang po sa inyo. I-send niya na lang po sa inyo. So ayan, glory to God. So syempre, yung pag-aaralan po natin ngayon, it's all about two kinds of vision. Kasi since ito po ay prophetic night, ayoko naman po na magtuturo ako dito ng baka mamaya ay halo-halo na prophetic night ikayon, bakit ang tinuturo dito ay spirit of witchcraft, curse, vagabond spirit, and so on, naging deliverance na. So, may mga pahapiyaw siguro kasi yung talaga important na inilagay sa akin ng Lord, hindi naman talaga totally sa prophetic, although I am equipped by the Lord in prophecy or in prophetic, kasi yung mga tinuruan ko, nagtataka rin ako, tinawag ako ni Lord as an apostle, pero yung aking mga leaders, specifically yung aking mga elders, more on sila prophets. Sabi ko, Lord, parang mali yata yung napunta na. Sabi ko gano'n kasi mga propeta sila, tapos ako na naglilid sa kanila apostle. Pero ayun nga, sabi ng Panginoon doon, anak, fivefold ministry, that is the ministry of us. Fivefold ministry, first is the apostle, second is the prophet. Sabi ko, okay Lord. So sabi ko, sunod na dito mga evangelist na, Lord, mga pastor at mga teacher. Hallelujah, Jesus. So God wants us to understand today kung ano po yung ibig sabihin or kung ano yung dalawang klase ng vision. Minsan kasi nagtataka tayo kasi yung mga maririnig nyo po mga turo, may tinatawag na mga seer, may tinatawag na dreamer, may tinatawag na open vision. Ano po ba ang pagkakaiba-iba ng mga to? Yung seer is other term siya for the prophet. Pag sinabing seer ka, is another term for the prophet. Pero ang pag-aaralan po natin ngayong gabing ito is all about the two kinds of vision na binanggit sa atin ng Panginoon biblically. Dalawang klase ng visions na biblically ay binanggit sa atin ng Panginoon. Okay, so let us start. Let us open our Bible in Acts chapter 2 verse 16 to 17. Ito po yung moment na sinabi sa mga apostol, na na-prophesy ni Prophet Joel, or na-predict niya na matagal na, sa Joel pa lamang, sa book of Joel pa lang, na-predict niya na po ito. Sabi dito, in Acts chapter 2 verse 16 to 17, know what you see was predicted long ago by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. That is the first kind of vision. And sinabi doon, your young men will see visions. So visions means yung first kind. The prophesying, the vision is the same. So that is the first kind. And your old men will dream dreams. So prophesy vision and then dream dreams. So that is the two kinds of vision. That is the two kinds of vision na mai-share ko po sa inyo ngayon. Para hindi po tayo magtaka. 'Di ba? Maraming iba inaano nila yung kanilang mga sarili, kino-consider nila yung mga sarili na seer ako. Ganito ako. Pero that is the word of the Lord, na nagsasabi sa atin na there is two kinds. There is two kinds of vision. Hallelujah. There is two kinds of vision. Amen, amen. There is two kinds of visions na ibinaba sa atin. That is prophesying vision and then yung sinasabi nating dreams. Nagigets po ninyo? So that is the two kinds of vision. So for me, as a minister of the Lord, that is the two kinds of vision. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang dami-dami na kasi ngayong mga meron daw tinatawag na meron daw ang kakayan daw ay open vision and so on and so forth. Yan ay yan ay dig deeper na kapag dinig deeper natin yung paggawa para sa Panginoon. Yung mga deeper na yun na understanding when it comes to vision. Pero ang totoo po niyan, dalawa lang po ang sinabi. Dreams and then prophesying. Ngayon, kung babalikan po natin yung Old Testament, magugulat po kayo na many of the prophets there, they are prophesying through vision. Tama po ba? Like for example, Isaiah. Example natin ay Jeremiah. They are prophesying through vision. Pero may mga tao doon na sinasabi doon na dreams. They prophesy through dreams.
Ano, at sabi doon, like for example po natin dito is Prophet Daniel. Si Prophet Daniel, siya po ay more on dreams. Ano, si Joseph the dreamer is also in dreams. And then some other prophets, they are prophesying through dreams. Okay? So nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. So in second, this is the two kinds of visions that the Lord has given to us. Ano po, at sabi dito, in the last day, I will pour out my spirit upon all people. So ibig sabihin sa lahat ng tao. Kaya nga po, sabi ko sa inyo ng mga una pa lamang, prophesying is not for 1, not for 2, not for 3, not for 4, not for 5. Prophesying is for all people. Sino po ditong tao? Tao ho ba kayo? If you are a man, if you are a woman, if you are part of these people, the prophesying is for everyone. Prophesying is for us. Hindi lamang po sa anointed vessel. Everyone, all people, lang sabi dyan all people, all flesh. Meron ho ba ditong espiritu? Meron ho ba nag-join dito na espiritu na? May nag-join ho ba dito na kaluluwa na? Wala naman siguro, we are all people here. Hallelujah, Jesus. Baka kabahan po ako noon kapag may nag-join po dito na kaluluwa. Saan po kayo nanggaling 1980? Ikaw po, yung isa nanggaling po ako ng 1970. Nag-join sa ating GMIT. Wala namang ganun. Sabi dito, in all flesh, in the last days. Hallelujah. In the last days, all flesh. Upon all people. So ibig sabihin, kung ikaw ay tao, meron kang pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon din na makagamit or makapag-prophesy ng visions and dreams. Tama po. So kailangan lang po nating matutunan bilang isang lingkod ni Lord or bilang isang individual, kailangan nyong alamin kung alin kayo doon. Hindi kasi lahat tayo ay meron tinatawag na open vision at hindi lahat tayo ay may tinatawag na night vision. Yung open vision, yun po yung tinatawag ko na prophesy vision or prophesying vision. Nagigets po ninyo? So in other term, para sa mas madaling term, parang daydreaming. Sino po naka-experience na mag-daydreaming? Yung gising ka naman pero para kang nananaginip. Para kang tulala. Meron na po ba? Meron dito? Amen? Hallelujah. Ayan, may mga naka-experience naman po. Praise Jesus. So kung kayo po ay naka-experience ng tinatawag na daydreaming, ganyan po ang open vision looks like. Okay? Open vision looks like daydreaming. Alam mo yon, I am here. Halimbawa, nasa GMIT ako ngayon, and then the Lord given me vision, mawawala kayong lahat sa paningin ko. At ang ipapalit ng Panginoon is the word na ibibigay niya or the visions na ibibigay niya. So that is open vision. Okay? Hallelujah, Jesus. So nagigets na po ninyo. Paano yung pastor? Sa akin kasi word lang sa mind ko Ay hindi siya open vision, ang tawag doon hearing. Because everything that you hear, you see in your mind. If I hear the sound of the train, I will see there is a train. If I hear the sound of a woman, then I will know, kahit wala pa akong mata, I will know it is a woman in my mind. Tama po ba? Kahit po kayo natutulog, pumasok yung anak mo, sis Beb, sa kwarto. Nag-pass by doon, naghahalongkat. Malalaman mo di ba? Malalaman mo, narinig mo yung bigat ng yabag nila. Malalaman mo, oy, ikaw yan di ba? Manonotice mo kasi kabisado mo yung mga anak mo. May understanding kahit hindi mo imulat ang mata mo. Anong ginagawa mo dyan? Diba talaga nagkakalkal ka pa? Diba? Kasi you see portrayations in your mind dahil dun sa mga naririnig mo or dahil sa nakikita mo. Diba? Para tayo nagkakaroon ng imaginative things. Nagigets po ninyo, whatever we listen, nagkakaroon tayo ng tinatawag na imaginative things. At doon sa imaginative things na yon, doon natin sila nakikita. Kaya nga may mga pagkakataon na kapag narinig natin, like for example, narinig ko na may nagpa-prophesy. And then, as I hear, dahil narinig ko, nga mangyayari, makikita ko siya in the realm of the spirit. Nagigets po ninyo? Kaya wag na ho kayong magtataka bakit may mga moments po na si Pastor Carl, kapag may nag-share sa atin ng mga prophetic or ng mga vision ganyan, nakikita niya po yung mga sinasabi nila. It is because every time na nakakarinig tayo or naririnig natin sila, nagkakaroon po ng images yung ating mind. So ang tawag doon is hearing. Na pumapasok pa rin siya sa hearing. So hindi pa rin siya related to open vision. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. So nawa po ay natuto po kayo. Para hindi po kayo magkandabuang-buang sa pag-intindi kung alin po ba ang vision at kung alin po ba yung hearing. Okay? So may mga pagkakataon sa buhay po natin na
alam niyo yon, napapagkamala natin na yung vision, yung mga bagay na nakikita natin sa ating isipan. Sabi ko nga, pag word yan na nakikita natin sa isip natin, that is word of knowledge. Ano po, yung word of knowledge, alam mo na yon, or naturo na sa'yo, and then nakikita mo siya in your head. Nawa po'y natuto po kayo. Medyo malalim po ba? Ako, pagpasensyahan nyo na po ako. Kailangan nyo pong i-prepare ang inyong mga puso. Ano po, sapagkat ginawa ko na po ang lahat ng aking makakaya para po pababawin yung aking pong teaching, kasi kung ang susundin ko po ay yung capacity ko na magturo, baka po magulantang ho kayo dahil iba ho yung ano ko ng pagtuturo. Medyo mas malalim pa or mas deeper pa yung way ng pagtuturo na ibibigay ko. Pero as long as na kaya po ninyong ma-absorb or kaya nyo po maintindihan yung aking isi-share ngayon or aking ituturo ngayon, ay gagawin ko po yung lahat ng kaya ko. Ano? Hallelujah, Jesus. So mag-focus muna tayo dun sa two kinds ng vision na yon. Yung vision na ito na madalas nararanasan ng bawat isa. So matanong ko lamang po, okay lang po ba na mag-comment po kayo dyan kung kayo po ay dreamer? Sino po dito yung wala sila nakikitang vision, wala sila nakikita na kahit anong pangitain, pero sa panaginip doon sila kinakausap ng Panginoon? Or doon sila sa panaginip pinakausap? Diba kasi last time, alam ko may narinig ako dito na may mga ganun silang moments na panaginipan nila and then nangyari. Na panaginipan nila and then nagaganap. So that is a dreamer. Okay? Ibig sabihin, you're a dreamer. So kung ikaw ay dreamer, wag mo na pahirapan ng sarili mo. Meron kasi mga dreamer, mga kapatid, may mga dreamer na ang gusto nila, kapag nagpe-pray sila, makakita sila ng vision. Unless matulog ka dyan sa prayer moment mo. Yon, mapapakitaan ka ng vision. Naranasan nyo na po ba na nagpe-pray kayo tapos parang yung naghahati po yung antok at saka yung gising mo? Yung alam mo yung sobrang pagod na pagod ka tapos biglang pagpikit mo may nakita ka. That is a dreaming. That is dream. That is dreamer. Ano po, yan po yung capacity ng mga dreamer. Kaya minsan, wag na ho kayong magtataka kung bakit po may mga taong mahilig sila matulog. Because this is how the Lord speaks unto them. Kasi siguro kung tutulala lamang sila para makakita ng vision, hindi nila makakausap ang Panginoon. Ano po, siguro si Joseph mahilig siya matulog, ano? Kaya siya ay kinakausap lagi ng Panginoon through dreams. Kaya nga binansagan siyang Joseph the Dreamer. Yun po ay isang klase ng prophetic word na madalas ay ginagamit ng Panginoon in the Bible. Nung siya po ay nakipag-usap kay Joseph na tatay ni Jesus through dreams. Nakipag-usap siya kay Daniel sa pamamagitan ng panaginip, kay Joseph the Dreamer, nakapag-usap siya sa panaginip. Diba po? At ang mga vision or ang mga tinatawag na open vision, ito yung katulad nung nangyari kay Cornelius, if I'm not mistaken. Yung si Cornelius, nakita niya yung angel ng Panginoon. Diba? So parang ganun. So ang tawag doon is open vision. Halimbawa yung nakita ni Peter, na may nasa langit, mayroong bumabang parang malaking kumot, tapos may mga hayop doon na pwedeng kainin at may mga hayop na hindi pwedeng kainin. Tawag doon open vision. So nagigets niyo na po. So in other terms, ang open vision para siyang daydreaming. Para kang nananaginip ng gising. Yun ang open vision. Di ba? So mas madaling maintindihan, tama? Mas madali po bang maintindihan? Ang open vision ay para kang nananaginip ng gising. Sabi ko nga po sa inyo, as I experience this kind of open vision, naranasan ko po na one moment nung malapit na mamatay yung spiritual father ko, nagtitinda po ako ng fishball, alam niyo yun, biglang nawala lahat ng tao sa paligid ko at ang nakita ko ay burol. Sabi ko, Lord, hindi maaari. So nag-speak in tongues ako noon, Shikarabababashaya. Alam niyo po, pagkatapos ng vision na yun, when the vision ended, nako, napakamot po ako sa ulo kasi tuloy po ang halo ko ng fishball. Yung iba po nangalaglaga na kasi hindi ko na siya nakita or hindi ko siya nakikita. Like para akong nawala sa aking katawan, napunta ako in another dimension, and then boom, I saw this kind of vision na napunta ako doon sa place wherein my spiritual father is nakaburol doon or wake na niya. Nagigets po ninyo? That is open vision. Okay? Sino po dito yung nakaranas na nagbabasa po siya ng Bible habang yung kanyang binabasa parang nakikita niya? Ayan. So siguro marami sa inyo naka-experience na po niyan. Yung mga open po or mga sensitive ang spiritual dito, mararanasan nyo yan. Yung parang nagbabasa ka ng Bible during the time of Elijah, tapos parang nandun ka rin. Nandun ka rin at pinapanood mo sila. Binabasa mo siya ng malakas pero at the same time para mo siyang pinapanood. So mas madali mong maintindihan because hindi mo lang naririnig, nakikita mo rin. Tama po ba? Ayan. Amen. Amen po. Di ba?
Oh, so ibig sabihin, kanya-kanya po tayo ng capacity. Kaya po kung hindi mo capacity, huwag kang mag-go beyond. Okay? Pag hindi mo capacity, huwag kang mag-go beyond. Para kang nagpipilit lumipad kahit ikaw ay tao. 'Di ba? Kung ibon ka, malaya kang lumipad hangga't gusto mo. Pero kung ikaw ay tao, pero gusto mong lumipad, ay kalokohan po 'yon. That is impossible to happen. So parang ganito, if you are placed by God as a dreamer, don't think that you can see open vision unless God allowed. Glory to God. So natuto po kayo. Kaya nga sabi doon, they will prophesy vision and they will see dreams. So dalawa siyang klase. Nagigets po ninyo? So hindi ko na siya pinakalaliman pa ng todo. Ano po, kasi may mga pagkakataon na yan naman po dalawang yan ay nagjo-join. Ano po, may mga pagkakataon na si dreamer nakakakita naman siya ng vision. Pero hindi nga lang ganun kadalas kasi nga dreamer siya. So meaning, kung ako'y dreamer, madalas kinakausap ako ng Panginoon when I was sleeping. But not all the time when I am awake. Okay? So in Tagalog, siguro po hindi niya naintindihan yung English Carabao ko, okay lang. Ano po, meaning yung mga nananaginip, madalas kinakausap sila ng Panginoon pag tulog. Pero hindi sila madalas kausapin ng Panginoon kapag sila'y gising. At meron naman pong open vision na kinakausap din ng Panginoon through dreams. Pero hindi sila ganun kadalas kinakausap sa panaginip, unlike dun sa sila ay gising. Okay? Sana po yung naintindihan po ninyo. Kasi medyo deeper po ito. Ano po, kasi naibigay ko na sa inyo yung una yung role ng prophecy. Bakit kayo may prophetic? 'Di ba? Ano po ba yung prophecy? Naibigay ko na sa inyo. So ngayon, ito naman pag-aralan natin yung two kinds ng vision. Ano po ba ito? Para hindi po tayo ang dami-dami kasi ng sinasabi ng ibang mga leaders, ang dami-dami kasi nung sinasabi ng ibang mga pastor, meron ka pang maririnig, alam mo pastor, seer ako. O tapos, are you a prophet? Hindi. O bakit ka tinatawag na seer if you're not a prophet? Because seer is another term for prophet in the Bible. Di ba? Halimbawa doon, Ezekiel the seer. Ezekiel is a prophet of God, a major prophet of God. Di ba? That is another term for a prophet. Ano po, yung seer. Ibig sabihin, nakakakita siya physically. So wala pong ibang dyan. Huwag na tayong gumawa ng sarili nating theory. Dalawa lang ang binigay ng Panginoon. It's either open vision or night vision na tinatawag. Yung open vision, yun yung para kang nagde-daydream. Ang ikalawa, night vision, yun yung habang tulog ka, pero parang gising ka naman. Di ba baliktad? Ito, gising ka, pero para kang tulog. Nawawala ka sa sarili mo at napupunta ka doon sa vision. Pero pag ikaw na may tulog, para ka namang gising sa panaginip mo na parang totoong nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, one time meron po ako na-experience na hindi ko po alam na yun po ay nangungusap na sa akin ng Lord through dreams before pa. Hindi pa ako Christian. Nangungusap na pala sa akin ng Panginoon through dreams na naginip po ako na ako raw po ay sakay ng tricycle pero parang ang laking mama ko. Yung katawan na nandoon ako parang malaking mama na nagmamaneho ng tricycle tapos biglang may bumaril doon. Tapos ramdam na ramdam ko yung tama ng bala doon sa likod ko. Hanggang sa pagising ko, nagagaganon ako, Lord, buhay pa ba ako? Diba? Kasi ramdam na ramdam ko, sabi ko, Lord, ano kaya mangyayari? And then afterwards, nabalitaan ko na there is someone na binaril siya at kung ilan po yung tama ng bala na nandun sa panaginip ko is the same doon sa senaryo na nangyari. Nung ibinalita, yung tama ka ng bala is mga 5. Ay ramdam ko noon 5 din yung tama ng bala at kung saan yung tinamaan sa akin sa panaginip ko ay yun din yung tinamaan doon sa tao na yun. Na nabalitaan ko na lang. Sabi ko, Lord, bakit naman napakaganon? Napanaginipan ko yung tao na hindi ko naman kilala at nalaman ko na ganon yung mangyayari sa kanya. So, ang tawag doon, vision. Okay? Ang tawag doon, night vision. Kaya siya night vision kasi gabi mo siya nakikita. Diba? Parang like for example po natin yung CCTV camera, di may tinatawag yung open vision. Yung nagre-record lang siya dyan. Tapos may tinatawag na night vision, pag gabi naman yun. So two kinds of vision. So ganun din po tayo. Okay? There is two kinds of vision lamang na ibinigay sa atin. The one that will prophesy vision and the one that dreams. Okay? So nawa po ay naintindihan po ninyo. So number 1, pag-aralan natin muna open vision. So ano ba yung open vision na tinatawag? Bakit kaya siya tinawag na open vision? Pag sinabing open vision, ibig sabihin bukas siya sa lahat. So meaning, pwede mong makita kahit ano. Halimbawa, si Sis Bev gising siya, nakita niya yung
may nakita siya diyan, halimbawa bumili siya sa market, bumili siya sa SM, may nakita siyang accident. Ano po, ang tawag doon open vision. Kasi hindi mo na pag ikaw naka-close vision, like for example, try nyo, pumikit kayo, may makikita kayo? Wala. Diba? So kaya siya tinawag na open vision kasi ibig sabihin lahat makikita mo. So you can see anything when your vision is open. Ano po, kaya wag na ho kayo magtataka sa may mga open vision dito, yung mga simula pa lang pagkapanganak nila, meron na silang ganyang mga gift. Ano po ibig sabihin, pinagkatiwalaan kayo ni Lord ng open vision. That's why nakakakita kayo ng angel, nakakakita kayo ng demons, nakakakita kayo ng mga kaluluwang ligaw, nakakakita kayo ng mga nilalang na nasa spiritual kasi nga open vision kayo. Pero wag kang mag-alala, nakikita ka rin po nila. Because they are spirits. Ano po? Kaya nga po, sa atin bilang isang lingkod ng Panginoon, pinag-iingat po namin ang bawat isa when it comes dito sa mga visions or yung may mga open vision. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag may open vision ka mga kapatid, you are prone to the enemy. You are prone to the devil. Nagigets po ninyo? If you have open vision, you are prone to the devil. Kaya nga po madalas, yung may mga open vision, ang nangyayari po sa kanila is either mapunta po sila sa witchcraft o kaya naman mapunta po sila sa moment na sila po'y nabaliw na or in other term, nabuang ba? Ano, kaya sila nabuang, kaya sila nabaliw na because they see anything. They see anything. Nakikita nila yung lahat ng bagay na spiritual. Siyempre, dun sa mga hindi nakakakita ng mga spiritual na bagay, kalokohan lang po yan or kabaliwan or kamangmangan lamang po yan. Hallelujah, Jesus. So, nagigets po ba natin? Thank you, Jesus. So nawa po ay meron po kayong natutunan. Ano po? Because God wanted you to learn today na pagdating po sa mga vision na yan, ano po ay medyo deeper po yung understanding na kailangan natin. Ano po, para hindi rin po kayo, para din po hindi po kayo mahirapan. Ano po, malaman mo kung saan ka doon. Para halimbawa, kung ikaw nilagay ka ni Lord as dreamer, hindi nyo po pwerasahin yung inyong sarili. Hindi nyo po pwerasahin yung inyong sarili na makakita ka ng vision kahit na hindi ka naman para doon sa open vision, kahit na nandoon ka lang sa sa kahit na nandoon ka lang sa tinatawag na night vision, So wag niyo pong pupwersahin yung inyong sarili kasi hindi niyo po 'yon kakayanin, Kaya nga po naalala ko nung one time, sabi ko po sa inyo na meron po akong nakilala na dahil po gusto niya raw po makakita ng angel, akala niya ho siguro pag nagpa-open vision siya ay makikita niya lang ho yung angel, hindi niya ho alam pati demons makikita niya ho. Kaya nangyari na baliw kasi nagpabukas ng tinatawag nilang third eye, So sa mga secret knowledge, ang tawag po nila diyan third eye. Pero sa atin po, bilang Christian, ang tawag po natin diyan is spiritual eye. Because ang spiritual eye na nanggaling kay Lord, pwedeng nakasara at pwedeng nakabukas. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga spiritual eye po na kung kailan lang gagamitin ni Lord, saka lang po yan nagbubukas. Okay? Hindi po lahat ay open na open talaga yung vision. Yung iba, kung kailan lang siya gagamitin ni Lord, doon lang siya magbubukas. Sino po nanonood dito ng Encantadia? May nanonood ba ng Encantadia? Naalala niyo ho doon si Metena? Di ba kapag may pinapakita si Cassiopeia, doon lamang siya magbubukas yung kanyang spiritual eye. So may mga moments po na ganun tayo. Pag tayo po ay merong vision. Kaya nga sabi ko, when the Lord speaks to me something, kapag may pinakita ang Panginoon, sasabihin ko, kapag wala, wala rin. Kasi hindi po ako naka-open vision. Ibig sabihin, hindi ko makikita lahat yon. Okay? Pero yung may mga open vision, makikita po nila yan kahit yung mga spirit na sumusunod ng kung kani-kanino. Halimbawa, pumunta siya ng palengke, may nakita siya dong isang tao, tapos sinusundan niya ng black na anino. Tapos alam niya na kaagad na yun ay spirit of death. Meron siyang pinuntahan na mga school. Ano po, ang pinakang ma-share ko po sa inyo na may open vision sa amin, si Ate Lindsay. Okay? Si Prophet Rainier, meron siyang vision. Pero ang may open vision sa amin ay si Ate Lindsay. Yung isa naming propeta dito. Di ba? So paano niyo po, Pastor, nasabi na si Ate Lindsay may open vision? Alam niyo po kung bakit? Kasi kahit hindi niya po gustong makakita, yan po ay nakakakita. Na-handle niya lang po ng tama. Sabi niya nga minsan, pag pumupunta daw po siya ng school, nakikita niya yung mga spirit na sumusunod sa kanya mga classmate. Alam niya kung sino yung may spirit of lust, alam niya yung merong fear, alam niya yung merong ganito, merong ganyan. Kasi nakikita niya.
Alam mo yung parang pag halimbawa tumingin siya kay Sis Beb, parang dalawa sila. Alam mo yung may copy paste siya dito na shadow. So ganun po ang capacity ng open vision. Okay? So naintindihan po natin? Nalinawan po kayo? O mas lalo po kayo nagulumihanan? Diba? Sige po, pwede naman po kayong mag-comment dyan para po mas lalo po nating ma-elaborate ng maayos kasi baka mamaya mabuang ka lalo. Ano kaya yung akin dito, open vision ba? O baka mamaya maging vision na yan. Ano po, nagka-vision na lang, nag-hallucinate na. Ano? Ha, I saw angels. Diba? Patay tayo dyan. Apostle Paul. Nakita mo, ano? Nakasalubong mo one time, Apostle Paul! Diba? Tapos mapapatingin ka na ko, parang nabaliw na yata ito ka-aral ng prophetic. Nakikita na si Apostle Paul, patay tayo dyan. Diba? Apostle Paul. Diba? Hallelujah, Jesus. Pero ito po ay minimin natin para mas madali po nating maintindihan so that hindi po tayo hindi po tayo mangapa sa atin So kaya yung mga dreamer po dito, stick ka lang doon. Alam niyo po as dreamer, marami po ako may share sa inyo pagdating po sa dreams kasi I am a dreamer. So bihira lang po ako makakita ng vision. Madalas po naririnig ko lang. Okay? Hindi ako madalas makakita, madalas naririnig ko lang. When I hear it, nakikita ko siya. When I listen, nakikita ko siya. Pero hindi po ako open vision talaga. I am a dreamer. Okay? So kaya madalas, naalala niyo po yung last time na share ko sa inyo, I have a dream last week na meron akong ipagpe-pray na isang lalaki na may sakit sa heart or meron siyang sickness in the heart. Ipagpe-pray ko siya at madideliveran siya at mahihil siya. Yun ang word ni Lord. Nakita ko physically. Hanggang sa pagising ko pa lang nararamdaman ko pa yung tibok ng puso ko at saka yung init ng buong katawan ko. Kasi sobrang init ng buong katawan ko na sabi ko, Lord, this is the healing of this person. And then afterwards, napunta po ako ng Monday sa aming outreach sa Bacoor. And then suddenly, nag-request si Nanay Armin sa akin. Sabi niya, Nak, may pagpe-pray tayo. Sabi ko, sige Nay, saan? Sabi niya, doon. Yung kapatid kasi ni ate ganito, meron kasi siyang sakit sa puso. Sabi ko, ha? Sige Nanay. So hindi ko na sinabi na meron ako nakitang vision. Basta, pinuntahan lang namin. Sabi ko, papagalingin niya ng Panginoon. Kasi bakit po ako ay sure na alam ko na nagagaling yun? Kasi po pinakita na sa akin onwards ng Panginoon. Binigyan na ako ni Lord ng prophetic word. Okay? Prophetic word of healing. Kaya pagpunta namin doon, sabi ko, ano pong naramdaman ninyo? Sabi niya, parang may naalis sa akin, anak. At parang ang init-init ng puso kung ganyan habang hinahawakan mo siya. Parang ang init-init at nagpa-pound daw yung puso niya ng malakas. Or tumitibok ng malakas yung kanyang puso. Hallelujah, Jesus. So natuto po kayo? Sige. Nagigets po ninyo? Hallelujah. So ayun, glory to God. Sa bawat isa sa inyo. So nawa po ay natuto kayo. So that is the capacity of a dreamer. So may mga pagkakataon din po na may napupuntahan po akong mga bahay-bahay kahit hindi ko pa napupuntahan tapos na i-describe ko sa kanila. Meron po akong isang testimony. Meron akong isang testimony na meron po akong isang member na napuntahan ko yung bahay nila at dinescribe ko sa kanya. Sabi ko, ito yung kitchen area, ito yung ganito. Tapos sabi ko, merong matabang lalaki na dumungaw doon sa may pintuan. Sabi niya, ako tatay ko yun. Sabi niya, tatay ko yun. Kaya pala. Galing siya ng kitchen at medyo chubby. Sabi niya, tamang-tama sa description, Pastor. Yan po ang aking tatay. Okay? So that is the capacity of a dreamer. Okay? So open vision, it refers to a time marked by divine revelation and can clearly perceive truth and understand it. So sabi doon, kaya po naniniwala ako na when God shows you vision, God shows you revelation. When God shows you vision, God will show you interpretation. Kaya hindi po ako naniniwala na nakakakita ka lang pero hindi mo kayang i-interpret because everything that God shows you, God will interpret on you. Hindi po pwede na ikaw nakakakita lang pero hindi mo kayang i-interpret. Naniniwala ho ba kayo doon? Ngayon tatanungin ko kayo, anong sense naman ho ni Lord at ipapakita sa iyo ang isang bagay na hindi mo naman kayang i-interpret? Halimbawa, anong sense na magsalita ako ng Espanyol kay Sis Beb kung hindi naman niya nito naiintindihan? Di ba? Halimbawa, magsalita ako ng Bicolano kay Sis Beb, hindi niya ito maintindihan. Di ba? Kahit magsabi pa ako dito, ay maray na banggi sa Indong Gabos dyan, mga katugang. Hindi niyo maintindihan to kasi hindi kayo Bicolano. Unless you are Bicolano, you will understand na sinabi ko magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Di ba?
Mm. Diba? So when God given you vision, God will give you interpretation. Yun po yung lagi niyong tatandaan. Ano po, kaya may mga pagkakataon na kapag may mga nagtuturo sa may mga nag-share sa akin ng vision, binabalik ko sa kanilang question, anong interpretation ang ibinigay ni Lord? Anong interpretation ang ibinigay ni Lord? Ano po? At i-confirm ko na lang yun sa kanila. Hahayaan kong i-interpret nila yun. So ganun po ako magturo ng pagdating sa mga visions or dreams. Ano? So nawa po yung naintindihan nyo. It refers to a time marked by divine revelation. So ang vision, lagi po may timeline. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang vision laging may instruction at may direction. Because every open vision or every visions na ibinibigay ni Lord, laging may timeline. Okay? Laging may timeline. Nagigets po natin? Lagi pong may timeline. Ano po? Hallelujah. So kaya kung mapapansin nyo po, in the Bible, lagi po sila may timeline. In the day of ganito, in the year ganito, laging may timeline na binibigay ang Panginoon. Di ba? Hallelujah, Jesus. Sabi doon sa oras na lumabas ang isang maningning na tala, ipinapanganak na ang hari, di ba? Meron sila timeline. Kasi dati wala naman po dating orasan eh. Wala naman dating ang gamit nilang calendar lunar. So ang sinusunod nila yung astrological astrological capacity, yung kung nasan yung tapat yung araw, edi alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Kung nasan yung buwan, edi ganun din. Yung mga bituin kung kailan lumalabas, pinag-aaralan nila yon. So kaya ang binigay na timeline doon, sa oras na lumabas ang tala sa silangan, ay ipinapanganak na ang Mesiyas. Ano po? Ang tawag doon, prophetic timelines. Ang tawag doon ay prophetic or divine time na iminark na talaga. Na kapag naganap yung propesiya na yon, makikita nila yon. Kaya pansinin nyo, ibig sabihin yung tatlong hari na pumunta doon sa sabsaban, kaya nilang mag-perceive or kaya nilang kaya nilang malaman through doon sa signs na ibinigay sa kanila. Nalaman nila na yung tala na yun, nandoon yung bata sa sabsaban. Pero hindi po ba kayo nagtataka bakit si Herodes hindi niya makita-kita? Di ba? Yung king hindi niya malaman-laman kahit na may mga sorcerer doon, may mga astrologer, hindi nila malaman kung nasan yung right direction ng bata, samantalang yung tatlong king nandoon. Tapos pag pauwi na nung tatlong hari, kinausap sila ng anghel. Ang tawag doon, open vision. Kinausap silang tatlo, sabi mag-part ways na kayo at huwag na kayong bumalik sa hari sapagkat nagbabalak siyang patayin ang bata. So nag-part ways yung tatlong hari. Imagine, yung mga hari na yon may tinatawag sila open vision. Nung makita nila yung angel, that is an open vision upon them. So sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3, then the Lord said to me, write my answer plainly on tablets so that a runner can carry the correct message onto other. Kaya po kapag may nakikita tayong vision, ang lagi ko pong sinasabi, isulat natin. Kasi kung hindi natin maisusulat yung mga visions na ipinapakita ni Lord, hindi natin alam kung ito'y nanggaling kay Lord o hindi. Nagigets po din nyo? Bakit pinapasulat namin? Halimbawa, kay Sis Beverly, nag-prophesy ang Panginoon. Sabi niya doon, anak, sa sunod na taon, may gagawin akong panibagong bagay sa'yo. Ngayon, pag dumating na yung taon na yon at yung time na yung mape-perceive niya, na yun na ang ibinigay ni Lord. Naalala nyo? Sabi ko sa inyo, year 2022, prinapisay sa akin yung open doors na ibibigay ni Lord. Year 2024, no nagsimula ako ng WTJR, I know in my spirit na ito na yun. Ito na yung door na yun, napuntahan ko na. Kasi bakit? Sinundan ko po yung timeline, yung instruction. Sabi doon, before I go sa instruction ng Panginoon or sa open door, pagdadaanan ko daw muna po yung sorrow, yung pains. Eh sabi ko, Lord, lahat na pinagdaanan ko yung for over 2 years. Nawalan ako ng leader. Parang ako na lang nag-stand sa church. Nalagasan kami ng member, parang wala na akong katulong sa church, wala na akong kasuporta sa church. Minsan nga napag-usapan namin yan ng Sis Beb. Kasi related match daw, kasi parang ganoon ang nangyari. Na-force ka na mag-lead sa unahan kahit hindi pa ito yung tamang panahon, na premature release and so on. Sabi ko noon, Lord, naranasan ko na to. Nagalit na yung nanay ko, napagalitan na ako ng ayaw na sa akin ng buong pamilya ko, ganyan. And then biglang boom, in the year 2025, nag-open na ng totoong open yung visions na yan. Yung kaganapan yung vision, fulfillment na.
'Di ba? Kasi after the revelation, there is always formation. Ano? If there is revelation, God will make it, or the Lord will have formation doon sa bagay na 'yon. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, mag-pray kayo ngayong alas 3 ng hapon, or mag-fasting kayo kasi meron akong gagawin afterwards. So kapag ginawa mo 'yon, nag-fasting ka, may gagawin ng Panginoon afterwards. Makikita niyo po yung fulfillment. Tama po? Natuto po kayo? Sabi dito, so that a runner can carry the correct message onto other. Para po yung pagpapasahan natin po ng vision, hindi po sila magkakamali sa kung ano po yung sasabihin. Ano po, ang tinutukoy po doon ay prophetic accuracy. Ano, dapat ay accurate ka sa iyong sasabihin, hindi lang po basta makapag-interpret na porket nakita mo na yung serpent ay yung serpent daw po ay demonic, ay kasi sabi daw doon aapakan ng ahas at mga alakdan. Maliho yun. Kasi kung titingnan niyo po sa Bible, dalawa po ang ibig sabihin. Ang sabi po ng Bible, you need to be wise like a serpent. Pero ang sabi po sa Luke chapter 10, you will trample snakes and scorpion. Oh, anong pinagkaiba ng serpent at snake? Pareho silang makamandag, pareho silang may toxin. Pero sinabi ng Panginoon, you need to be wise like a serpent. Bakit? Yung serpent, hindi yan tutuka or hindi yan manunuklaw nang hindi siya sure sa kanyang prey. So ganito yon. The Lord wanted you na hindi lang basta sabi ng sabi, hindi lang basta open ang open. Oy, alam mo, nakita ko to, the Lord shows me, the Lord shows me. Nako, idamay mo ang Panginoon, yari ka talaga. Pag hindi yan word ni Lord, dali ka talaga. Ano po, sa iyo magfo-fall. Sa iyo magfo-fall yung mga attachments na nakalagay doon. Like for example, sinasabi mo na, oy, sinasabi ng Panginoon maghihirap ka. Dahil sinabi mo na doon, hindi naman pala yung word ng Panginoon, sa iyo babalik yung course na sinabi mo sa kanila. Sa iyo magbabacklash yung prophetic word na yun. Lalo na kapag mga lingkod ng Panginoon yan, ako 10 times ang balik. Di ba? Kaya maging maingat po tayo. Sa may mga open vision, maging maingat na mag-release ng vision. Mas maganda na magsabi muna po kayo sa inyong mga leader para po meron kayong right guidance bago po mag-speak out. Alam niyo, marami pong mga scenario sa buhay namin na nagkaroon ng ganyan. Yung isang member namin nagkaroon siya ng vision na may isang member kami na nawala sa church, gusto niyang kausapin. Ano? Sabi niya noon, pa, napanaginipan ko na kinakausap ko daw si ganito, kinakausap ko daw si ganyan. Ngayon, nagbinigyan din ako ng word ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanya na wag niyang kakausapin yung tao na yun kasi magkakaroon ng chaos. Eh, itong tao na to medyo makulit. Sabi, gusto niya talagang kausapin. Sabi ko, sige, subukan mo. Subukan mong kausapin yan. At kapag naganap yung chaos na yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita tutulungan ng umalis dyan. Umalis ka. Sapagkat winarningan na kita pero hindi ka nakinig. Ano po, and praise God, nakinig naman po yung tao na yun. Kasi kung hindi, magkakaroon talaga ng chaos, magkakagulo pa lalo. Kasi hindi siya right time para kausapin or para mag-speak out. Pero by God's grace, buti na lang nasabi siya. Na-seek siya ng guidance. Sabi niya, Pas, paano ko kaya ito gagawin? Ito yung word sa akin ni Lord eh. Pero ito yung naiintindihan ko na kapag kinausap niya si ganitong kapatid, magkakaroon po ng kaguluhan. Sabi ko, amen. Tama yung sinabi mo. Tama ka kung yung sinabi mo. Ngayon, ito yung maging plano ng gawin mo. Ano po? Saka na yan. Ano po, hayaan mo ng mga leader na lang ang humandle niyan. At ipag-pray mo na lamang. May purpose yan para ma-warningan din yung leader na makakausap sa kanya. Sabi niya, sige po, Pastor. Ano po, and anong nangyari, naging mas maayos po yung problema. So hindi siya na damage, hindi siya nagkaroon ng chaos, kundi naayos po yung problem. So nakikita niyo po kung paano po nakakatulong yung prophetic sa ating buhay. Kailangan po ng prophetic accuracy. Kaya kapag may word po si Lord sa inyo, wag po agad banat ng banat. Halimbawa, may word sa inyo halimbawa may word sa iyo, halimbawa ay si Sister Selena, may word para kay Ate Fab, tapos ito si Sister Selena, halimbawa ay dahil ito yung napanaginipan niya ay bigla na lamang niyang sinabi doon without guidance or without proper guidance, magkakaroon po ng tinatawag na chaos kapag po hindi proper yung deliberation. May tinatawag po kasi tayong proper deliberation ng prophecy. Kasi hindi lahat ng tao na sasabihan mo ng prophetic, maiintindihan ka. Kaya importante na may tamang deliberation ng prophecy. Kaya kailangan mo ng guidance ng leader para tama mong ma-deliver. Eh, halimbawa, pinakita sa'yo, mamamatay yung tao na yun. Lang naman sabi mo, oy, sabi ng Lord, mamamatay ka na.
Eh baka mamaya hindi pa yun yung tamang oras, mamatay na yan. Mamatay na sa stress. Ano dahil dun sa sinabi mo, no? Pagkasabi mo pa lang dun inatake na sa puso, namatay siya hindi dahil dun sa timeline na ibinigay ng Panginoon, nauna pa. Ano kasi inatake na sa puso at sabi mo ay mamamatay na, ay natuluyan, eh di magigilty ka pa. Ay kung may proper deliberation, dapat may paghahanda. Kaya siya pinakita kasi merong paghahanda na kailangang ano, 'di ba? Naging premature death. Totoo po 'yan. Hindi na natural death, naging premature death na. Kasi bakit? Kung isinabi mo yung word nauna pa. Nauna pa. Ano, 'di ba? Like for example po nito, meron naalala ko lang po na meron akong kakilala ano po na ganun yung nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng yun naman ang problem naman niya, natakot siyang i-release. Ano po, nakita niya na yung death pero natakot siyang i-release. Kaya ang ending nung namatay, ano po, namatay yung anak ng pinsan namin, ay nagkaroon siya ng something sa puso niya, parang regrets kasi hindi niya raw nasabi. Ano po, so kasi ang nangyari po noon, nakita niya raw po na buntis yung asawa ng pinsan ko, and then suddenly may nagpa-follow doon na shadow, pero hindi niya natap, or hindi niya na-warningan, or hindi niya na ipag-pray. Ano po, and then suddenly dumating yung timelines ng Panginoon. Kasi ang prophetic word kasi may timeline eh. Kaya nga po naniniwala ako na kapag binigay ni Lord yung vision sa iyo, kailangan ang kasunod po nun ay sundin mo na eh. Halimbawa si Sister Beverly, sinabi sa kanya, okay, puntahan mo yung Bicol, pupuntahan mo yung papuntahan mo yung Bicol. Meron tayong mission na gagawin doon, anak. Ibig sabihin nun, may purpose ang Panginoon. Bakit kailangan na natin puntahan? Huwag mo yung next time na lang, Lord. Next time na lang, next time na lang. Alam niyo kung bakit? Delikado po yun. Pag word na ho ng Panginoon, wala nang next time, next time. Dapat gawin natin. Naalala ko po before na meron akong kakilala na ganyan. Si ano yun, next time, next time. Diba sabi niya, ay hindi ko muna magagawa yan kasi meron pa akong kailangan gawin. Meron pa akong kailangan. Alam niyo po, isa-isa, lahat ng reason niya kinuha ng Panginoon or nawala. Kung ano yung reason out niya, yun yung nawawala. Kaya alam nyo, mahirap magrason sa Panginoon. Na Lord, kaya hindi ko magawa yung mission kasi Lord, may mga bayarin pa ako eh. Eh baka mamaya, ano ba yung mga bayarin na yan? Baka mamaya dumoble pa lalo yan. Di ba? Baka mamaya mas lalo pang tumindi yan. Anong katulad po noon, sabi doon, sabi ng Panginoon sa prophetic word, gagamitin yung bahay nila. Ang nangyari, hindi po napagamit sa Panginoon yung bahay nila. Kaya po ang ending, yung bahay po kinuha sa kanya. Nagigets po ninyo? Sabi mag-start kayo ng ministry. Sabi doon hindi pa siya makakapag-start ng ministry kasi kailangan ng medication ng asawa niya. Ang ginawa, kinuha yung asawa niya na mismo. Kasi hindi nasusunod yung sa Panginoon. Diba? Lahat ng yun. Diba? Nagiging reason lagi, kailangan ng asawa ko ng ganito, kailangan ng asawa ko ng ganyan. Boom. Yun ang kinuha. Tinanggal sa kanya. Yung bahay na sabi ng Panginoon gagamitin ng Panginoon, kinuha rin sa kanya. So yung mga bagay na pinag-iingatan niya, mas lalong nawala. Diba? Sabi ng Bible, na kapag pinag-iingatan mo ng sobrang buhay mo, mas lalong mawawala. Kaya kapatid, huwag kayong manghinayang na tumaya para sa Panginoon. Huwag kayong manghinayang na ibigay yung para kay Lord or i-put aside yung para sa Panginoon. Pag sinabi niya, ibaba niyo kung lahat. Ano po, drop everything when it comes to Jesus. Lalo na po kapag kumanda po ito. Kapag kumanda ng Panginoon. Kasi baka mamaya, yung ating rason lagi, yun naman yung tanggalin ni Lord. Rason mo, mayroon kang bayarin ha. Sige, tanggalin natin yung binabayaran mo yan. Sige, tanggalin natin. O, pinoproblema mo yung asawa mo kasi laging may medication, laging may ganito. Sige, tanggalin na natin yung asawa mo para buong finance mo sa akin mo maibigay. Mahirap yun. Di ba? Lalo ka nawalan. Di ba? Lugi ka. Diba? At ganun nakakatakot. Lalo na po kapag yung mga tao mahilig mag-covenant. Sino po dito yung mahilig mga ako kay Lord? Yung mahilig mag-covenant na mag-covenant. Yan po ang wag nyong gagawin. Mag-covenant kayo kung kaya nyong gawin. Pero wag nyo na lang i-covenant kung hindi nyo kayang gawin. Diba? Kasi bakit? Naalala nyo yung moments ni Ananias at ni Sapphira? Covenant nila yung kay Lord. Hindi naman hiningi ng Panginoon na ibigay nila yung lupa nila eh. Sila ang nagsabi, Lord, ibibigay namin sa yung pinagbentahan ng lupa namin buo, walang labis, walang kulang. Pero tingnan nyo, naging kapalit sa kanila, buhay. Buhay nila. Bakit? Sa simpleng nagkapera ka nga, patay ka naman. Paano mo enjoy yung pera mo? Diba? Kasi covenant na nila yun kay Lord eh. Diba? Kaya kapatid, kapag nag-covenant ka sa Panginoon, sureball mo na kaya mong gawin. Huwag ka na lang mag-covenant kung hindi mo kayang gawin. Lalo na kung atras abante or doubting ka,
Huwag ka na lang mag-covenant. Mahirap po yun. Okay? So, naintindihan po ninyo? Ano po? So, the vision is for the future time. It describes the end and it will be fulfilled. So, sabi po diyan pinapaliwanag sa Habakkuk chapter 2 verse 3, the vision is for the future time. Pag pinakitaan ka daw po ng vision ngayon, ibig sabihin future time. So, may timeline. So, ibig sabihin kapag pinakitaan ka ng Panginoon ngayon na magkakaroon ka ng mission, ang itatanong mo ng sunod kay Lord, Lord, kailan itong mission na ito? Kailan itong mission na ito? Paano ko to gagawin? Ano? At sabi dito, it describes the end. And it will be fulfilled. It will be fulfilled. Hallelujah, Jesus. Ano po? It will be fulfilled. Kaya po lahat ng vision, sabi ng Panginoon, ang vision na nanggaling sa Kanya ay nagkakaroon ng katotohanan. Ano po? Nagkakaroon ng katotohanan. Nagkakaroon ng kaganapan. Because all visions from the Lord, it meant to be fulfilled. Pero pag yan daw ay vision ng tao lamang, hindi nagaganap. Diba? Bigyan ko po kayo ng one experience in my life. Meron po kaming experience before. May pinakitang vision ng Panginoon. Nakita ko po yung event namin noon. May event kasi kami noon eh. Tapos may pinakitang vision ng Panginoon. Anak, itong venue na ito yung gagamitin natin. Ito yung setup na gagawin mo. Ito yung ganito. Eh malayo pa yung event that time. So nagmi-meeting kami. Ngayon, every one of them, they insist na ibang venue yung gamitin. And then sabi ko lang, okay, bahala kayo. Sige, mag-meeting na lang tayo. And then suddenly, ang nangyari po noon, sinangayunan ko na lang, bahala kayo. Basta ito, mag-i-stand ako dito, kayo na lang ang magplano, sabi ko ganyan. Then suddenly, kinabukasan, or pagbalik ko, pag uwi ko galing meeting, sabi ko, Lord, hindi nila sinunod kung ano yung binigay mong vision. Ang sabi mo sa akin, dito mo sa ganitong place gagawin yung event. Alam nyo, kinabukasan, I receive a message. Sabi niya, back to the plan. Yung sa iyo ng plano, pastor, ang mangyari. Or yung sa iyo ng plano, pastor, yung masunod. Ano po? Kasi yun yung pinakita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, if it is truly you, magaganap ito, mapupulfill ko ito. Kahit ano mangyari. At yun nga, na-fulfill. Kung ano yung pinakita ng Panginoon sa vision. Because every vision is needed to be fulfilled or it will be fulfilled. Nung pinakita sa akin ng Panginoon, one time, na sabi niya, anak, may ipapagawa ako sa iyo, pero leader mo ang makakalaban mo. Ano po, hindi ko yung sinabi sa kahit kaninong leader kasi syempre, 'di ba, kailangan maganap kung ano yung dapat maganap. Ano po, si Prophet Rainier lang ang nakakaalam nun. Sabi ko, Kuya Yo, may word sa akin ng Panginoon. Ito raw po yung word niya. 'Di ba? And then suddenly, dumating yung moments na nagkaroon kami ng trouble with my leaders. Ano po? So na-fulfill, naganap, nagkaroon ng fulfillments. 'Di ba? Nung sinabi ng Panginoon sa akin through His word, ano po, habang naliligo ako, focus to walking the Jesus road and I will make you fruitful. Ngayon, nagkakaroon po siya ng fulfillment. Nagkakaroon na po ng fruitfulness. Amen? So, nakaka-amaze po si Lord. Minsan nga, kami na lang din po ang na-amaze eh. Imagine nyo, mga estudyante po kami. Mga estudyante po ang marami sa amin, pero magtataka ka how the Lord provided finances to us. Diba? Naalala ko nung pag-uusap namin ni Sis Ben, may mga tao nga na nanghihingi pa. Pag partners ka nila, talaga mampupurduhin ka nila eh, no? Pero sa amin hindi. Ang lagi kong sinasabi, when you are a partners of this ministry, if the Lord commanded you, then give. If the Lord never commanded you, then don't. Because it is your covenant with God. I don't have any covenant with you. Covenant nyo yan kay Lord. Basta gawin nyo lang kung anong pinapagawa ni Lord. And wala na ako dun. Di ba? At doon namin nakita kung paano po kami prenosper ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hindi kami mapalapose ng kung anong kailangan namin. Hindi katulad ng ibang mga ministry na magpo-post sila, okay, kailangan po namin ng ng mga chairs, baka gusto niyo mag-donate. Kailangan namin ng mga ganito. Meron mga ganun eh. Pero sa WTJR po kasi, ito na yung natutunan namin eh. We pray and then the Lord fulfill. Magde-declare lang kami, Father, I declare magkakaroon kami ng electric fan. Nagkaroon nga. I declare magkakaroon kaldero kasi daw po Lord, yung mga kumakain na nagrereklamo na hindi pa daw sila busog, binigyan kami ng Lord ng kaldero. Lord, wala kami chopping board, binigyan kami ng chopping board. Lord, wala kami mga plato, baso, kutsara, binigyan kami ng lahat ng yun ng Panginoon. Sabi namin, Lord, wala kaming equipments. Wala kaming equipments, binigyan kami ng Panginoon ng equipment.
Nagugulat na lang kami, may pinadala ang Panginoon para sa piano, may pinadala ang Panginoon para sa aming set ng sound system. Kung ano yung lahat ng nawala sa amin dati, lahat yun, nagkaroon kami. Nagkaroon kami ng upgraded na speaker, nagkaroon kami ng 2 speaker, standing speaker, nagkaroon kami ng amplifier, meron na ding mixer, meron na din kami mga wireless na microphone. At lahat po ng 'yon ay hindi po namin pinagtapungan. 'Yun po ay kusang pinadala ng Panginoon sa kanyang mga vessel. Naalala ko po nung one time na nagpe-pray lang kami noon ng electric fan. Sabi ko noon, Lord, magpe-pray kami ng electric fan, 3. Yung isa, yung 2 wall fan kasi po maliit lang yung space namin. Kailangan namin wall fan, tapos isa pang electric fan, bahala ka na. Kung wall fan din yan o stand fan, bahala ka na, Lord. And then suddenly, nung ibinigay ng Panginoon, punta kami mission ng NAIC. Sabi ko noon sa isang leader ko, sabi ko, Be, samahan mo nga ako para bumili ng electric fan. Tapos sabi niya, nako, pastor, busy ako, nasa school pa ako, ganyan. Sabi ko, sige, wag na, next week na lang. Kaya po pala kami dinelay ni Lord kasi pagpunta namin ng mission namin nung nang NAIC, pag-uwi po namin, dala-dala na namin yung wall pan. Sabi ko sa kanila noon, guys, may surprise ako sa inyo. Dininig ng Panginoon yung prayer natin, meron na tayong wall pan. Sabi ko, specific. Ngayon, sabi naman ng ibang mga leaders, pastor, meron din kaming sikreto. Bukas sa Sunday service mo malalaman. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ano kaya yun? Di excited ako. Pagdating ko po doon, nagkakabit na rin po ng another na wall pan. 2 na yung wall pan. Sabi ko, Lord, thank you, fulfillment ng prayer namin. And then hindi pa po pala doon natatapos. May tumawag pa sa akin isang member. Sabi niya noon, Pastor, nandiyan na po pala yung pinadala naming package na makakatulong sa church. Pastor, meron pala dong isang electric fan na pinadala kami. Alam niyo ang reason lang? May space pa raw kasi doon sa delivery ng kotse. Sabi ko, Lord, ang simple naman ng ng rason. Meron pa daw kasi space at kasya pa yung electric fan. Sabi ko, sa dami-dami ng pwedeng magkasya, electric fan pa yung nagkasya. Standing fan. So 3 na yung electric fan doon sa church. And sabi ko, Lord, grabe ka. Grabe kang gumawa ng paraan. When God shows you the vision, God will give you the fulfillment. As sabi doon, if it seems slow in coming, wait patiently. Kung nakikita mo raw naman po na mabagal ang katuparan, wait patiently. Sabi po doon, maghintay ka hanggang sa mapulfill ng Panginoon. Halimbawa, may word na ang Panginoon kay Sis Beb. Sis Beb, ang word ng Panginoon halimbawa sa iyo ay, anak, yung pamilya mo, madadala mo yan sa akin. Siyempre, hindi naman ganun kadali. Di ba? So, intayin mo yung fulfillment nun. Wait patiently. Halimbawa, binigyan ka ng Panginoon ng word, anak, magkakatrabaho ka. Hintay mo yun hanggang sa magkatrabaho ka. Nagigets po ninyo? Diba? Pero syempre, kailangan mo aksyonan. Try mo rin diba? At kung ano yung in-impress sa'yo ng Panginoon, yun yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Ano po yung heart na yun. And alam nyo, may isa lamang akong bagay na ite-testify na ngayong araw na to na ginawa ng Panginoon. Sobrang napakagaling po ng Lord. Diba po, team building na namin ngayong April 11 to 12. Alam nyo po, binago ni Lord yung timeline. Fully book ang 11 to 12. Pero binigyan po kami ni Lord ng capacity na magkaroon ng 12-13. Sabi ko, Lord, grabe ka. Yung birthday ko, iniiwas ko sa team building, pero ang ginawa mo, sinakto mo rin lalo. Sabi ko, ang galing mo talaga, Lord. Ang galing mo mag-surprise. Sabi ko gano'n. So ang team building na namin, hindi na April 11 to 12. Naging 12-13 na. 12 to 13. At alam niyo po, ang pinaka-the best na ginawa ni Lord, hindi po kami nandun sa usual na resort. Ang nilagay po sa amin ng Panginoon is a private area para dun sa team building. So ibig sabihin, para lang siya sa WTJR. Walang ibang kasama doon, kundi kami lang. Kundi yung mga taga-WTJR lang. And alam niyo po yun, grabe po ang Panginoong mang-amaze. Alam niyo yun, dati, noong nag-start pa lamang kami, syempre, limited budget, talagang ang tapungan lang, mga 300 pesos lang sa mga estudyante, ganyan. Alam niyo po, binigyan kami ng the best na place ng Panginoon. Binigyan kami ng the best na place. Ngayon naman, sabi ko, Lord, grabe ka. Ayaw mo na hindi social ang team building ng iyong mga anak. Talaga namang i-private mo pa yung resort. Ngayon, pwede pa kaming mag-extend ng hand para doon sa mga tao na gustong-gusto nilang sumama ng team building pero wala silang kakayanan na magbigay ng kanilang registration. Sabi ko, Lord,
truly. Laging ang goal mo, Panginoon, kung ano yung need ng mga tao. Sabi ko, ang goal lang naman namin simple. Tulungan din namin yung ibang walang-wala. Pero ang ginawa mo, Panginoon, lahat kami sinolidify mo. Lahat kami sinolid mo. Ano? Kaya grabe. Amen. Amen, Sister Selena. Ano po, 13 po ang akin. Ako po ay 29 years old na sa April 13. Ano, glory to God. Ano po, 'di ba? Napaka-amazing po ng Panginoon. Ano, at sabi ko nga, grabe po, alam niyo po ba, doon po sa ibinigay na private area ng Panginoon, included na po doon ang 3 kwarto na fully air condition, 3 cottage, isang hallway cottage, isang kubo, at isang pwedeng event area. Ano po, meron pang video okay. Ano, sabi ko, ang grabe, Lord. Sobrang in-amaze mo kami. Ano po, at actually po, nakaalis na talaga kami ni Kuya Yo, tapos bigla lang may word ang Panginoon kay Kuya. Sabi ni Kuya Yo, Pas, bakit hindi mo tinanong yung private? Malay mo, mas makakamura pa pala tayo doon. Sabi ko, oo nga, no, sige, balik tayo. Ano po, nakatatlong hakbang pa lang kami doon sa pintuan ng gate ng resort. Bumalik uli kami. Sabi namin, Lord, may maganda kang plano sa amin. Ano, and then pagdating doon, yun po ang ginawa ng Panginoon. Sabi ko, Lord, truly, pinulfill mo pa rin. Hindi man doon sa specific date na alam namin, pero ginawa mo pa rin memorable ang lahat ng yun. At tumugma pa po siya kasi walang pasok yung mga bata. Tapos mai-enjoy po nila yon. Sabi nga ni Ate Lindsay nung marinig niya, Pastor, thank you so much. Hindi ako a-absent. May ROTC kami niyang face-to-face. Sabi ko, Lord, kaya pala ini-adjust mo. Kasi ayaw mo na may masasagasaan na mga trabaho, ayaw mo may masasagasaan na schooling. Lahat po ay iniayos ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Ano po, at ganun din, may pang-down payment kami. So nakapag-down payment na kami para doon. Talagang grabe, inayos, sinet up ng mabuti ng Panginoon. Ano po? So ayan, glory to God, na-share ko lang naman. So ayun, glory to God. Ano po? So if it seems slow in coming, wait patiently. Maghintay lamang po tayo. Ano? Katulad nga po noon, parang medyo nawala na kami ng pag-asa kasi sabi daw 13, 14. Sabi ko, naku, baka hindi pumayag ang mga person. Pero alam niyo yun, wala pa rin sa nabanggit. Ano, yun ang gustong plano nila nung sa resort kasi yun na lang yung available 13, 14 pero hindi po ginawa ng Panginoon na hindi po tayo makakapag nung pinaka the best na time. Sabi niya, hindi, 12, 13. Yun na yung time na ibibigay ko sa inyo. Kaya glory to God. At sabi ko nga ay napakabuti po ng Panginoon na He always move mightily. Sabi dito, for it will surely take place. Ano po, kapag ka po tayo ay may pinakita na ang Panginoon na word, maghintay lang po kayo patiently, magaganap at magaganap po yan. Alam niyo po, before na mangyari po ang lahat ng kaganapan na ito sa Walking the Jesus Road or sa WTJR, ang sabi po ng Panginoon sa akin noon, may nag-prophesy po sa akin dati na isang college student, sabi niya doon, Pastor Card, the Lord is saying to you right now, nakikita niya yung kakulangan mo sa mga tao, nakikita niya yung mga dapat mong mga equipments na bilhin. Sabi niya lahat yan ipoprovide niya ng Panginoon, pupunuin niya ang bawat upuan, pupunuin niya yung lahat ng pupunuin niya lahat ng mga area na yan. Po, glory to God. And alam niyo po ang ginawa ng Panginoon, unti-unti ginawa niya po yun. Unti-unti dumami ang WTJR, sa buong Philippines, hallelujah. Unti-unti po nagkaroon ng lahat ng mga bagay na yun. So it is a vision being fulfilled. Kaya lagi niyo po yung tatandaan mga kapatid, ang Panginoon hindi yan basta-basta magbibigay ng next vision kung wala po ang fulfillment niya. Po? Hallelujah, Jesus. So natuto po ba kayo about open vision? So open vision is clearly perceiving the truth and understand it. Po? Kapag pinakita sa iyo ni Lord, may interpret mo siya ng malinaw. Hallelujah, Jesus. Po? Hindi yung mema-mema lang kundi yung totoo na mape-perceive mo sa Kanya kung ano po yung pinapasabi ni Lord. Po? Glory to God. So ayun. So sabi po ng Genesis chapter 15 verse 1, sabi dito, sometime later the Lord spoke to Abram in a vision and said to him, do not be afraid, Abram, for I will protect you and your reward will be great. Imagine niyo po, in advance, sinabi na po ng Panginoon kay Abraham or kay Abram, hallelujah, na siya po ay bibigyan ng napakagrabing reward ng Panginoon. So hinintay niya lamang po yun at ang reward po na ibinigay sa kanya ay sino? Si Isaac.
At kay Isaac nagsimula ang lipi ni Jacob na nagsimula ng lipi ng buong Israel. Nagigas po ninyo, grabe po yung reward, di ba? Kaya kung mapapansin po ninyo, nag-wait lang sila patiently. Kasi po yung word na yun, na kay Abraham po yun eh. Sabi ng Panginoon, Abraham, magkakaroon ka ng anak na kasindami ng bituin. Pero saan po siya naganap? Jacob. 3 generation from Abraham. Nagigets po ninyo? Kaya alam mo kapatid, or alam nyo po, lahat po ng mga prophetic word ng Panginoon magkakaroon niya ng kaganapan. Ano po, alam nyo, itong mga nagaganap ngayon sa WTJR, lahat po ng ito prophetic word sa aking spiritual father. Sabi niya doon, magkakaroon tayo ng mga powerful na leaders. They can cast out demons, heal the sick, deliver people. At ito po yung nagaganap sa WTJR ngayon. May mga healing minister kami, may prophetic minister kami, may mga deliverance minister kami. Amen? So dati po yan ay na-visions na ng aking spiritual father. Sabi niya doon, mag-i-stand tayo ng ministry at nag-stand po kami. In spite na nakakalaban na namin ay mga bishop, mga reverend at mga matataas ng simbahan. Sabi ko, wala akong paki sa inyo. Si Lord ang tumawag sa amin, magaganap ang sinabi ng Panginoon. Sabi pa dati, no, nag-aayos kami ng sect namin. Sabi dati, naku, mahirapan kayo mag-ayos ng sect ninyo kasi maraming mga papel na gaganto, ganyan-ganyan. No, nag-ayos po kami, in-smooth ng Panginoon. Imagine nyo, nagpa-approve kami ng pangalan for just one day. Alam niyo, sabi ng pastor na tumulong sa akin, sabi niya, alam mo, Pastor Carl, grabe yung favor ni Lord sa inyo. Sabi ko, bakit, Pas? Alam mo, nung kami, 1 linggo ang inintay namin bago namin ma-approve ang pangalan namin. Kayo, wala pang 1 day. Oras lang, approve kayo agad. Sa Walking the Jesus Road. Di ba? So, grabe po yung favor na ibinigay ng Panginoon. Basta, gawin mo lamang in the right timing ng Panginoon. Ano po? Hallelujah, Jesus. So, natuto po tayo. Praise the Lord. Okay, ikalawa, night vision. Ito na po yung night vision para po ito sa mga dreamer o sa mga madalas ay nakakapanaginip ng mga panaginip. Ano po, kung ang panaginip niyo po, pagising ninyo, natatandaan niyo po yung buong kabuuan, ano po, ibig sabihin yan po ay prophetic word ng Panginoon. Or meron po siyang ibig sabihin or meron pong word si Lord. Pero pag yung panaginip mo nakalimutan mo, wag mo na hong isipin. Ano, baka mabuang kakaisip niyan kung ano ba talaga yung naging panaginip mo. Huwag niyo na isipin. Ano po ibig sabihin, pinakita lang siya pero hindi na inialaw ng Panginoon or maaring ikaw lang yon sa sarili mo lang. Nagigets po ninyo, kapag malinaw na malinaw yung lahat ng senaryo, ibig sabihin may purpose ang Panginoon doon. Okay? So sabi po dito, Daniel 7:13-14, as my vision continued that night, I saw someone like a son of man coming with the clouds of heaven. Imagine nyo as my vision continued that night. So ibig sabihin, may nauna na siyang vision nung unang gabi, pero kinontinue ng Panginoon na ikalawang gabi. Ngayon, bibigay po ako na tips para sa mga dreamer. Madalas sa mga nananaginip, hindi buo ang kanilang nakikita. Maaring ngayong araw na to pinapaganaginip sa iyo ng Panginoon, pero bukas ipapanaginip niya yung karuksong or kaduktong ng iyong vision. Okay? Kaya po wag ho kayong atat na alamin kung ano po ang ibig sabihin. Maging sensitive kayo kasi baka bukas or baka sa sunod na mga araw doon pa lamang ilalagay ni Lord kung ano po yung ibig sabihin or ano po ang details ng inyong panaginip. Because details is important when interpreting the visions or the dream. Okay? Pag putol-putol po ang panaginip, nako, para po kayong nagpa-interpret ng putol-putol yung word. Nagigets po ninyo? 'Di ba? Parang halimbawa sa English, kapag nag-English ka naman, hindi naman word by word eh. 'Di ba? 'Di ba? Kapag word by word mo 'yun, baka nakalagay nun, the cat is the boy, mga ganon. Ano? The cat is the boy. Kasi word by word ka eh, 'di ba? 'Di ba? Si 'di ba? Hallelujah, Jesus. Ano po? Pero 'di ba? Kaya mga kapatid, pardon me kapag kami mga nag-aano sa akin ng panaginip or may mga nag-share sa akin ng panaginip, talagang pinagpe-pray ko mabuti. Pero kapag wala pong word ang Panginoon, ay sorry. Ano? Pwede ding mangyari sa open vision, yes. Pwede rin pong mangyari yun sa open vision. Ano po, na ang vision na nakita mo ngayon ay idudukso bukas. Or to be continued. Pwede po yung mangyari. Ano po? Or katulad na lang, since si Ate Milty yung nagtanong, naalala mo Ate Milty yung moment na sinabi mo na 7 years ago, may prophetic word na, may prophetic vision na sinabi ang Lord sa'yo. Pero, nung time na tinuruan kita mag-enter sa secret place mo, binuo ng Panginoon yung vision na yon 7 years ago. Imagine nyo, ang haba ng ang haba ng interval 7 years. Binuo ng Panginoon at siya mismo ang nag-interpret.
sa sarili niya. So, ibig sabihin, hindi lahat ng vision ay kumpleto na. Hindi lahat ng vision ay kumpleto na naibibigay. Minsan, pinuputol-putol yan ni Lord. Kasi titingnan niya kung gaano ka-sincere or gaano ka-persevere na maghintay. Meron kasi mga tao hindi makaintay. Alam mo yon, pag nakita nila yung vision ngayon, dapat ngayong araw din, alam na nila interpretation. Di ba? Di mas patiently waiting pa pala sa'yo yung king na nag-intay ng interpretation ni Joseph. At saka yung king doon sa time ni Daniel. Di ba, mas patient pa yun? Nagigets po ninyo? So kaya mga kapatid, kapag kayo po ay binigyan ng Panginoon ng vision, ipakumpleto nyo kay Lord. Pwede po magtanong kay Lord. Pwede po mag-ask kay Lord, Lord, make it clear to me. Baka mamaya, pinakitaan ka lang po dyan, halimbawa, pinakitaan ka ng sapa. Uy, tatanong mo na kagad, Pastor, ano kaya ibig sabihin ng sapa? Ayawan, baka may sapak ka. Di ba? Sapa lang na nakita mo, tapos meron, di ba? Ano ako? Di ba? Pakukulain mo ako, Day. Di ba? Kaya, pagdating sa vision at pagdating po sa night vision, alam nga namang nanaginip ka na paiba-iba ng senaryo, di ba? Kaya sa panaginip natin, may senaryo yan, di ba? Unang senaryo, nagkakape ka. Sunod na senaryo, nagsasalo ka ng tubig. Third na senaryo, di ba? Ganun sa panaginip, yung parang naiiba-iba, pero hindi siya magulo. Pero kung mas magulo ka pa sa panaginip mo, ay mahirap interpret yan, boy. Di ba? Pwede po ba yun? Di ba? Kahit po sa vision, alam nga naman pinakitaan ka ni Lord ng vision tapos walang kompletong details, di ba? Di ba? Hallelujah. So nagigets niyo po, yung importance po noon, dapat clear yung details. Kasi ang interpretation, hindi po word by word. Ang interpretation niyan, generalized. Di ba? Thank you, Lord. So napatawa naman po kayo, 'di ba? Mas ikaw na nga yung gising pero mas magulo ka pa do sa tulog mo, sa panaginip mo. 'Di ba? So night vision. May mga continual moment 'yan. Merong panaginip mo ngayon tapos ang kasunod niyan, maaring bukas or maaring sa isang araw. Kaya ikip mo lang muna hangga't hindi mo nabubuo yung pinaka-details na ibinigay ni Lord. Huwag mo munang speak out. Intayin mo. At sabi doon, I saw someone like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the ancient one and was led into his presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed. Imagine niyo po yung vision. Yung vision na sinabi ni Daniel. Ito po yung panaginip ni Daniel. Tingnan nyo, buong buo. Imagine nyo po sinong binabanggit niya dito, si Jesus. Isang lalaki na bumaba mula sa ulap. Si Jesus. Buo, tama po ba? What if kaya, yung vision na sinabi dito ni Daniel ganito, as my vision continue at night, I saw someone, he approached into his presence, he was given honor over all nation. Stop ulit. Obey him. Eternal. Destroyed. Naintindihan nyo? May naintindihan kayo? Wala. Kasi hindi buo eh. Di ba? Mas magulo pa siya sa tulog ko. That's the important. Kaya kapag nakakita kayo ng vision at nakakita kayo ng dreams from the Lord, it is instructional, it is directional. Kompleto ho yun. Wala akong vision na ibibigay sa'yo ang Lord na ikaw pa ho ang mag-guess kung anong kasunod na letra. Wala akong ganon. As my vision, continue mo na lang ha. Diba? I saw someone, bahala ka na. Paano kung ilagay mo, I saw someone like animal? Di mali na kagad yung interpretation kasi animal yung nakita mo. Nilagay nga man eh. Ngayon, nagigets po ninyo. That's why when you are seeing vision, clear yon. Kapag ka dreams, clear din yon. Okay? Wala pong vision na ibibigay sa iyo ang Panginoon na ikaw pa po ang magpapasilize. Wala akong ganun. Palik ang vision, logical, pero hindi naman ho puzzle. Hindi naman puzzle na kailangan hanapin mo pa yung isang blocks na nawawala. Kung paano mo siya bubuuin. Okay?
So natuto po kayo, di ba? Mas buo pa yun. Madalas yung mga nagpa-prophesy at nagkakaroon ng story. O ano, maghuhula tayo kung sinong babae yun. Baka si Beverly yun, baka si ano yun, Pabrin, baka si ano yun, baka si Dana yun. Di ba? Kung sinong ano. Di ba? So buo. Okay? Pag binigyan ka ni Lord ng vision, buo yan. Ano ngayon, kung tingin mo para may kulang pa doon, wag mo munang anuhin. Wag mo munang ipa-interpret. Mahirap i-interpret ang kulang. Di ba? Hallelujah, Jesus. Ano, bubuuhin ko. Ano to, puzzle, di ba? The Lord speaks to me, buuin mo, Sis Beverly, ha? O ikaw na, follow the instruction, ha? Diba? Walang ganon eh. Matulog ulit, Pastor. Ayun, pwede rin, di ba? O, tulog ka uli para mabuo. Di ba? Uy, merong mga ganon, di ba? Naranasan ko po yun, natulog ako, nanaginip ako, tapos naputol. Tapos natulog ulit ako, nabuo yung panaginip. O, di ba? So, yung word ng Panginoon, kahit magising ka pa at matulog ka uli, mabubuo at mabubuo yun. Di ba? Kasi ayaw ng Panginoon ng hindi order. Tandaan niyo po, our God is a God of order. Hindi po siya disorder. Ano po, kaya pag pinakitaan kayo ng vision at disorder yung vision mo, baka ibang God yan. Ano? Pag pinakitaan ka ng dreams, tapos mukhang disorder yung ano, parang may sakit na hindi mo maintindihan yung panaginip mo, ibang Diyos yan. Baka ibang God na yan. Ano po, ang iyong naririnig. Ano? Kaya ipa-clear out mo sa Panginoon. Kaya alam nyo, basically, every time, lagi ko itong in-speak out when I sleep. Ano, as dreamer, lagi kong sinasabi to, Holy Spirit, speak to me, for your servant is listening. Kasi si Samuel, siya ay dreamer. Doon din siya kinatagpo ng Panginoon sa panaginip niya. Ano? Hallelujah. Kaya sabi doon, speak to me, Lord, for your servant is listening. Kaya hindi lahat ng pagtingin ng vision ay nakaluhod. No, yung iba nakahiga, tulog. Yung iba tulog. Kaya alam nyo, kapag ka po tayo nagpe-prayer in tongues, tas may nakatulog doon, iisipin nyo na lamang po may dreams na pinapakita ang Panginoon. Kaya sila tulog. Ano? Ay humihilik. Ay nako, pastor, hindi na ito totoo. Humihilik na eh. Di ba? Yeah. Parang hindi na babalik. Teka, in the mighty name of Jesus, I command you bring back to life. Diba? Kinasa doon ng Spirit na bring back to life in Jesus' name. Come out, come out. Diba? Kasi pastor, iba na yung hilik eh. Diba? Parang hindi na po babalik, Lord, in Jesus' name. Diba? Come back to life. Diba? Grabe na yung tulog ni kapatid. Hallelujah. Diba? Yan, ay nubo na. Diba? So sabi po ng Acts chapter 18 verse 9 to 10, one night the Lord spoke to Paul in a vision. Ano? So ibig sabihin, dream pa din ito. Night. Kasi night. Ano po? And told him, don't be afraid. Speak out. Don't be silent. For I am with you and no one will attack and harm you. For many people in the city belongs to me. So ibig sabihin, ano po yung pinakita sa kanya? Ibig sabihin, ito po ay prophetic warning. Na kung saan man siya pupunta, ay wala pong mangyayaring masama sa kanya. Yun ay attack lamang daw ng tao at hindi po niya pinapahintulutan. Hallelujah. So nagigets po ninyo, buo pa rin ha? Buo pa rin yung vision. Dalawa na ito, isang night vision at isang vision na pinakita kay Pablo, pero buo pa din. Okay? Kaya kapatid, kapag ka ang vision natin ay medyo magulo, i-fossilize mo muna bago natin interpret. Kasi mahirapan kami niyan, Day, kapag ka putol-putol. Okay? Kasi siguro naman po may tamang senaryo. Ano po, siguro yung iba nahihirapan lang sila mag-deliver. Pero ito po ang masasabi ko, kapag may panaginip kayo, huwag niyong explain. Okay? Kapag may panaginip ka, kung ano lang yung nakita mo sa panaginip mo, yun lang. Yung iba kasi pag nagkwento ng panaginip, ay napakahaba eh. 'Di ba? Kasi may explanation na rin. Yung pastor, yung nakita ko kasi parang ganito, tapos ganyan. Tapos, wala na ako naintindihan, puro ganyan na. 'Di ba? So sabi ko, Lord, anong i-interpret ko dito? Pinaliwanag niya na rin. 'Di ba? Ano pang i-interpret ko dito? 'Di ba? Siya na ng paliwanag. Sabi niya, yung basket po ay ganito, ganyan, ganyan. Yung parang yung parang ganito, basta pastor, gano'n na 'yon. Okay. Okay, sige, pag-pray na lang natin. 'Di ba? Kaya po kung ano yung nakita niyo sa panaginip, yun lang. Kung ano nakita niyo sa vision, yun lang. Okay? So what you see is what you speak. Kaya sabi doon, speak out. Don't be silent. Huwag kang matatakot kung ano man yung makita mo. Ano po? Kahit pag ganun ka-tragic, huwag kang OA. Diba, merong ganun pag pinakataan ng vision, ala, pastor, grabe! Grabe, may tsunami daw na darating. Tapos, anong sabing instruction? Hindi ko alam. Patay tayo dyan. Sa sobrang OA mo,
Di ba? Sa sobrang OA mo na, nakalimutan mo na yung instruction ni Lord. Eh, paano yan? Anong sabi ng Lord? Lilikas ba tayo? O hayaan na lang natin may tsunami? Walang instruction. Paano to? Mamamatay tayo lahat nito. Walang instruction. Patay tayo dyan. Di ba? Eh, anong instruction? Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Naalala ko yung kay Nanay Ann. Ano, mema-mema lang yun eh. Sister Ann, sinasabi sa akin ng Lord, magkakaroon ka daw ng sakit. Sabi daw niya. Eh, ano naman daw sakit? Sabi daw, hindi pa sinasabi. Ha? Diba po, pwede ba yun? Nag-warning ka na, tapos di mo pa pala alam kung kailan, saan, paano, at anong sakit? Diba parang ganito, sinabihan, okay, uminom ka ng paracetamol. Kailan po? Diba? Siyempre, pag nilagnat ka na, ano, so wala siyang proper time. Pag nilagnat ka na, doon ka uminom. Diba? Binigyan ka na ng gamot ngayon, pag nilagnat ka na, uminom ka na lang. Diba? Ang ganda mag-warning, ano? Diba? Nauna pa sa first. Diba? Kaya pagdating po sa night vision or vision, lagi nyo pong tatandaan, buo ho yan. Wala pong vision na putol-putol. Diba? Baka po pag putol-putol ang vision natin, mahina po ang inyong signal. Ano, ang naririnig mo kay Lord. Okay, anak, sabihan mo yung Ninibe. At ano Lord? Diba? Ibig sabihin, lock ang relationship ninyo ng Panginoon ay hindi pa ganun kaganyan. Ano po, kailangan po ay more relationship kay Lord para magkaintindihan kayo. Masyado kang malayo. Hindi masagap nung ano mo, antena, yung word ng Panginoon. Ano po, kasi putol-putol eh. Ay, pastor, ito lang yung narinig ko eh. Number 1, yung narinig ko, ano po, mag-ingat kayo. Saan tayo mag-iingat? Diba? Pag ang mga vision lagi may question mark, hindi po yan ang galing sa Panginoon. Kasi hindi po ganun magbigay ang Panginoon na may question mark eh. 'Di ba? Para mahina yung antena kapag mahina yung antena eh. 'Di ba? Sabi, mag-ingat kayo. Sabi another vision. 'Di ba? Pag sinabi ng Panginoon ng warning, automatic may instruction. Okay, mag-ingat kayo. May mga false prophet na paparating sa mundo. O ganito, ganyan. Ganun magbigay ng warning ang Panginoon buo. Alam mo naman na naginip ka, tapos iba-iba. 'Di ba? Eh, baka lasing ka lang nun kapag gaganon, di ba? Iba-iba yung nakikita mo. Di ba ganun po yung mga lasing? Di ba minsan, oy, ikaw, di ba? Oh, sasabi sa'yo naman sa baba. Ah, oh, tulog na ako. Diba? Ha? Ano daw? Di ba? Ano daw? Diba yung naintindihan, ha? Tutulog na, sige. Yun na yung narinig lang niya, yung inano, sige. Di ba? Kaya minsan natatawa ako kay Kuya Yo, si Prophet Rainier. Sabi niya, alam mo pa, may nagtanong sa akin, ano daw yung interpretation nito? Eh, wala akong naintindihan sa iba. So, sabi ko, anong ginawa mo? Yung naintindihan ko lang yung sinabi ko. Yung naintindihan ko lang yung sinabi ko, eh, yung iba, bahala na sila doon, bahala sila mag-interpret. Sabi daw sa kanya, Prophet, ang haba-haba ng sinabi ko sa iyo, yun lang yung ibig sabihin. Sabi daw niya, oo, yun lang. Kasi yung dulo lang daw yung naintindihan niya, kasi yun lang yung buo, yun lang yung interpret niya. Diba? Kaya importante po na kapag po tayo ay merong mga vision, ay kailangan po buo. Di ba? Pag nagkwento ho kayo ng panaginip, huwag yung sasama ng paliwanag. Dapat kung panaginip lang. Halimbawa, di ba, per scenario yan. Pastor, ito po yung panaginip ko sa unang scenario na nakita ko para siyang gabi, isang lalaki, tapos ang kasunod po, bigla pong na-ship yung scenario, nakita ko po na magkasama na daw kayong lalaki na yon. Edi alam na natin ang interpretation yan na yung true love mo, mamimit mo na yan. Di ba? Mga ganon. Di ba? Yan na yung true love mo. Di ba? Eh, doon yung ngayon madidistinguish kung ito po ba ay desire, ito po ba ay motives, o ito po ba ay intention lamang ng tao na yon. Yan na po. So, natuto po tayo. Po may natutunan kayo sa pinagdadaldal ko dito. So the difference between visions and night vision. Ang night vision, sabi dito, it refers to the capacity to see in dream. Ito naman yung capacity na makakita sa pamamagitan ng panaginip. So yun lang po ang pinagkaiba nun, wag ko kayong malito. Ang open vision, parang daydream. Diba? Siguro naman lahat tayo nagkaroon na ng daydreaming, no? Diba? Syempre, nung inaalala mo yung Prince Charming mo, nagkaroon ka din ng daydreaming. Alam mo, Pastor, naaalala ko kasi siya magka-holding hands kami, tapos pupunta kami ng Shangri-La Hotel, mayroon kaming date, gano'n. 'Di ba daydreaming 'yun eh. 'Di ba nakikita mo yung scenario doon na inilalakad ka niya sa aisle, tapos bigla may magsasabog ng bulaklak. Thank you. 'Di ba? Di ibig sabihin mas may vision pa po yung mga tulala ng mga tao sa inyo kaysa po doon sa pinakita sa inyo ni Lord, 'di ba?
Siyempre hindi papayag ang Panginoon, dapat buo. Dapat buo yung vision. Hindi pwede na putol-putol. Kaya sorry guys, kung meron man dito na yung vision po ninyo ay medyo ganyan pa, ask niyo po kay Lord ng clarity. Lord, maging malinaw nawa yung vision. At kung may pinakita sa inyo, yung pinakita nyo lang ang sabihin, huwag nyo dadagdagan, huwag nyo babawasan. Kasi mababago na po ang interpretation nun. Katulad nga nung sabi ko sa inyo, halimbawa, pinahulaan lang sa iyo, I saw someone like, hindi son of man. Ang inilagay, I saw someone like an animal. Di iba na po ang meaning nito. Di ba? Di ba? Ang magiging meaning na nito, may darating na isang animal na nagmula sa langit, bumaba galing sa langit, gano'n na. Di hindi na nakakalugod sa Panginoon, nangmamak na ng Panginoon. Di ba po? So kaya importante na kapag may vision, kapag mayroong night vision na binigay si Lord, dapat po ay clear. Dapat po ay malinaw. Dapat po kung ano lang yung nakita, yun lang po ang ating sasabihin. Pwede naman po kayong magsabi sa ating mga leader kung ano po ba talaga kung buo ba yung iyong panaginip or buo ba yung iyong Hallelujah, Jesus. So natuto po kayo? Nawa may natutunan po kayo sa aking pinagdadaldal, So pardon me kung medyo may naguguluhan po sa inyo, pwede naman po tayong mag-Q&A, afterwards. Hallelujah. May oras pa ba, Sis Ed? Sis Beb? May oras pa naman? Di ba? Sabi daw may oras pa, Pastor, pero Pastor, baka pwede matulog na tayo. Joke lang. May question Diba? and answer pa naman po, Pastor. Amen. So, ayan, sige po, let us pray. Para if ever na, baka po meron po sa inyo may mga panaginip na matagal na panahong na-stuck diyan, at meron palang right interpretation, may share din po natin, ikwento nyo po ng buo yung panaginip nyo. Kasi mas gusto ko po yung ang panaginip po ay buong ikinukwento mo personal kaysa po yung i-chat mo lang. Kasi pag sa chat ay minsan tinatamad mag-chat Kahit ako po ganyan pinuputol ko na lang yung word kapag kahirap ako mag-chat, di ba? Sige, nakalagay doon? CJ. CJ, CGE, CJ. Di ba? CJ. Di ba? Yun na lang. So wag nating ikakat kung ano po yung mga word na ibinibigay sa atin ng Lord. Okay? So let us pray. Heavenly Father, I thank you for this wonderful night na ibinigay mo sa amin. Lord, dalangin ko po na nagkaroon po kami ng simple understanding over, Panginoon, sa difference ng vision at saka night vision. Na Lord, hindi po kami binigyan ng napakaraming klase, Panginoon, ng kung ano paman. But ito, Lord, yung grace na ibinigay mo sa mga nakakakita sa amin. Some of us are dreamer, some of us are seer, Panginoon. So dalawang bagay, Panginoon, na nais ko, Panginoon, i-stretch out sa kanila. Lord, I declare na bawat seer sa lugar na ito, I declare na ma-open ang kanilang mga mata, Panginoon. At sa bawat dreamer, Panginoon, let them dream dreams at huwag mong hayaan na ma-access sila ng kaaway, Panginoon, in the spiritual realm. Father, I declare that you will move mightily and powerfully upon each and every one of them. I declare that your Holy Spirit will move upon them right now. In Jesus' mighty name I pray. Lord, I declare that you will entrust them with the visions in the night, that you will entrust them, Lord, the visions that you have been given to them. I declare that you will move mightily and powerfully. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ayun, glory to God. So salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay meron po ako